Okay. Yes. Very good. We will also add the ordinance of headship as portion doon, which is very distinct sa atin because we emphasize that, the ordinance of headship. And we will also add, brother, pag-include on the subject on repentance kasi usually ay ano po, ang tawag nito ay very, ano siya, yung divisive also, tinatanong tayo kasi sabi nila, hindi daw tayo naniwala ng repentance. Di ba? So, i-add natin. And can I add more with it? Let's also add to that kasi since document pa niyan para may reference din about isa, our position on the sinner's prayer. Okay ba? O, hindi na lang natin i-add. I-add natin. Ganda yun. On the sinner's prayer. Meron na tayong position on hyper-dispensationalism. So, might as well i-add din natin yung music and other things. Sige pa, sino pa? Suggestion lang po, yung ano kaya yung iba para makapag-conduct ng officiate ng marriage, nagpapa-ordain ng reverend. I know na name ng Panginoon yun. Pero sa future, mga young people ba, next generation, Okay. para malaman nila, at saka yung about standards sa marriage. Okay. So, another question on the table ay una kanina with regards to sex registration. The second question on the table is how do we conduct if we are not registered? How do we conduct marriages and weddings? Sige, paki-standby ha. Kasi, of course, I would like to hear as well sa ating mga teachers. We could answer that directly, but since this is a shared endeavor, I would like also to hear matters from them. Okay, now, ito ay iba to. I'm closing now. Meron pa man tayong additional pa dun sa, para i-add natin sa edit na i-add natin na as part of the distinctives or further identification ng Churches of Life Faith. Meron pa? Sige, let's recognize the gentleman from Antipolo. Hello. Isa kasi na palaging tinatanong ko yung biblical courtship. So, kung pwedeng include kung ano yung position natin. Ordinance of headship that will be covering family o i-under natin doon sa maglagay na lang tayo doon ng under sa branch ng home and family yung position ng kasi may local church tayo or churches of God, lagyan natin ng home and family. Under to that is the ordinance of headship, and under to that is yung standards for the marriage altar, and under to that is yung, ayun na yun, part na yun ng courtship, standards for the marriage altar. We have actually documents, on all of that, by the way. Okay. Pastor Rod, is this related to the additional? Yes, okay. Question lang po. Kasi meron tayong church discipline, di ba? Tapos meron tayong, di ba, yung modesty, yung holiness. Part ba yun ng church? Halimbawa, yung ano mo, tinuro mo yung holiness, tapos nakita mo yung members mo, hindi naman. Okay, let's hear that matter tomorrow. Di ba? Let's hear that matter tomorrow. And let's ask that question. And I don't want to go ahead dun sa scheduled subject natin. And that would be very wonderful discussion. Ngayon, dito muna tayo sa, ang matter natin ngayon is I'm still on the editing part. Okay? Nakalimutan ko, may i-add sana akong isa pa eh. Sana babalik pa. Sige, sino? Other matters. Hindi pa tayo other matters. This matter ba tayo? Ano pa? Position natin sa... kuha mo na. Missions. Lagay na to. Missions. Importante, yung pag-send natin ng mission, anong tingin natin doon? Pag-send ng missionaries, pag-support ng missionaries, i-cover natin. Okay, sino may nagsalita kanina? Pastor Randy? On families or yung child discipline. Child training. Child. Include natin yung child training. The position ng child training.
By the way, hindi natin ipopose ang whole article. Those are just representative statements lang, ha? Or summary statements with regards to, kasi baka abot ng 1,000 pages yan. Ang details nun sa mga teachings na natin, para wala siyang constitution ba, explanation nandun na sa iba. Ano lang po. So ilagay natin under sa family, not only ordinance of headship, not only standards for the marriage altar, include din po natin yung child training. Dito, maging klaro na ang pagiging churches of like faith natin. Kasi napaka vague at general pag dahil right divider ka, like faith na kagad tayo. Hindi po, dapat like practice din. Do you find this to be helpful? And ang aim natin dito is not para precision ang aim natin dito. Kasi ayaw natin na after we live or we leave this world, ang ating mga anak ay nanghuhula na lang, nangangapa na lang, iiwanan natin sila ng heritage na ito. Para they could just build upon the foundation na ating nasimulan. Yun po ang future natin. In-explain ko sa inyo kanina bago tayo nag-umpisa, anong purpose, bakit natin ito ginagawa. Sige. Ano bang mga issues or na kailangan ng position? Nandun ang church discipline eh. Okay na. Ano? Pumado lang kasi related to sa nangyari sa amin. I'm not sure kung ano to. Yung position ba when the body of Christ start, at saka yung where apostles including the body of Christ, naging problema yun sa amin kahit tinuro ko sa kanila, yung kaniwalaan. Although we have already, yung binasa kanina was exactly telling everybody the position of this representation and of this body concerning the body of Christ. But if you would, yes, we can. We can, sa fundamental doctrines, we can add on the body of Christ since we have the local church. We will add the body of Christ. Okay. Pero yung position kanina nabasa, exactly nandun. Kasi umulan eh. Hindi nyo naririnig eh. So, reiterate ko lang quickly. Okay. Ito po, we the undersigned pastors hereby affirm our commitment to the foundational doctrine of the body of Christ. Pakinggan na, as understood and upheld by like faith churches, recognizing the importance of doctrinal unity within the body of believers, willingly enter into this agreement to express our shared beliefs and convictions regarding the nature and purpose of the body of Christ. Whereas, the body of Christ was conceived before the foundation of the world. Whereas, the creation of the body of Christ is through the finished work of Christ. As such, we do adhere that this body is already available and complete because the head was already present after Christ was ascended up far above all principality and power. The presence of the head is evidence of the creation of the new creature. Whereas the filling of the body started at Pentecost by the administration of the Holy Spirit, we have proved from the Holy Scriptures that Acts 1-8 believers were in Christ before Paul. This is evident as well as by the foundation of the apostles, and we do hold that the 12 apostles were part of that body. Moreover, Paul declared that he persecuted the church of God, which we do believe is the body of Christ, and that is proven by the persecution of Christ as well. Whereas the revelation of the mystery was only to and through the Apostle Paul. The existence of the body after the finished work of Christ does not invalidate Paul's special apostleship to the Gentiles as the revelator of the mystery. Whereas the catching up includes all believers after the finished work of Christ until the rapture of the church, which is His body. I want you to know the principle behind this kasi may teaching na ang 12 apostles hindi kasama sa rapture kasi hindi sila kasama sa body of Christ. That's why we place it here. Okay?
Whereas the mid-acts dispensationalist or MAD position in 1 Timothy 1:16, Ephesians 3:6, 1 Corinthians 3:9-11, ito yung defense nila with regards to their position as to the body of Christ beginning. We're not bringing the glory and preeminence to Christ in that they have unbalanced view of the ministry of the Apostle Paul. Nevertheless, these verses as interpreted by the immediate context will prove that the MAD or the mid-acts dispensationalists misinterpreted the passage. Whereas, in light of these truths and the help of the Lord, we reject fellowship and association with the mid-acts dispensationalists or other hyper-dispensationalists. Wala po dito. As such, we also acknowledge the effect of this doctrine as dangerous to the Christian walk in that we desire to follow the Pauline pattern. So, I think further information is no longer relevant to the question. Okay? Natin ano. So, do we need to add the portion on the body of Christ? Or would this suffice? Yeah, we can. I-explain natin ang mga verses about its conception, its creation, its... Meron din tayong document. Meron din tayo palang document. 4 part. Ano yan? Yun yung result natin sa Baguio? Yan, may document din pala tayo. Salamat sa ating secretary na na-keep din po yun. I think napaka-exhaustive yung document na yun, napakaganda kasi talagang ilang days tayo doon, Pastor? I think 2 days of discussing just the hyper-dispensationalism. And napaka-fruitful yung ano na yan. Salamat, I want to see the copy of that as well kasi gusto ko i-browse at paano pa natin ma-improve yan. We'll send right away. Okay? Pastor Ben? Just like to enlighten, kasi ito din ang problema ko nung una. Yes, Pastor. Understanding the body of Christ. Kung kailan nagsimula. I have a problem. So I would like to give to you, because it seems a question ni Pastor Philippine ay pastisya na hiwagaan na ang body of Christ started and available already when Christ completed his finished work at Calvary. And of course, it is already available because Paul said so. Amen. The critical portion of this is those people living after the death of Christ does not know. Even Paul himself does not know that the body of Christ is already available. Why? Because it was not yet revealed to him. Sa Acts 9 pa siya. So, actually, nahirapan ako mag-intindi nung una. But God is already revealing to us that actually, ang available na ang body of Christ pwede na ma-fill up. Especially sa doctrine na you are already seated in heavenly places. Amen. But you do not know. Sa atin ngayon, alam na natin na because na-reveal na ni Apostle Paul. But sa kanilang time noon, pati ang mga apostles, pati si Paul mismo, who is persecuted, does not even know the existence of the body of Christ. And everybody there does not know there is such thing as a body of Christ. That's why ang mga writing ni Matthew, Mark, Luke, andyan, wala sila inkling the existence, the actual existence. Not only when the Apostle Paul in his prison epistle already told us that the body of Christ was already existing. Hindi ba pwede mabilib lang natin yun? At ang mga tao noon, hindi nila alam.
na ganun na pala ang nangyayari. May transition pala. Sa kanilang side, transition. Sa atin side, alam na natin eh. Kasi nabasa na natin. So, alam na natin, sila, those that are living on those age, on those years, hindi nila talaga alam. They are only limited to what is happening to them. That there are 12 apostles preaching kingdom, the gospel of the kingdom, and that is how to be saved and how to obey their commandments. Yun lang ang available sa kanila. So actually, we are better than them kasi kumplito ng Bible natin. But in their time, wala pa. Wala pa sila karunungan. All they know is about the kingdom to come. Yun ang tinuturo ng mga apostol. But actually, nung namatay na si Kristo at nandun na sila sa taas, they never know until it was revealed to apostles. Is what? It was hid in God. So ibig sabihin, we just believe what the Bible is telling us. That until such time that it was revealed to Apostle Paul, all has been hid in Christ, in God. Nakatago. At ang reason doon ay kapag nalaman, they could not have crucified Christ. So magiging iba ang takbo. Salamat sa karunungan ng Diyos. All we have to do is just believe the Bible. Salamat, Your Honor. Thank you. Point taken, Pastor Ben. Now, let's move on. I think wala na tayong pahabol doon sa pag-finalize natin, additional doon sa atin pong declared tenets of faith. I think wala na. So, let's deal now on the question of Pastor Rod Kagimbal. And with regards doon sa local church na ma-register o not i-register, ano yung mga advantages, disadvantages, ano yung violations if there is. Ano ang view natin dito sa separation of church and state patungkol sa bagay na yan in that context. So, since I asked in advance sa ating mga tawag nito, sa ating mga panels of teachers, sige, say something, please. Hello. According to our constitution, the church and state ay hindi po siya magkaisa. Different po ang kanilang operation. At ano ang advantages at disadvantages? Okay, so ang disadvantages, pag ikaw ay magpa-register as per your name, like Antipolo, Bethany Baptist Church, Antipolo, lagay mo doon, ay bound ka sa law sa Philippines kasi nag-binding yun sa SEC. Ang anong rules and regulations sa company, kung magpa-SEC registered ka, mag-report ka doon palagi. Financial, lahat ng aspect ng reporting, kailangan mo yung financial statement, operation, report ka as a corporation or incorporation. At kung hindi ka mag-report, may penalty ka. So, yung isa sa mga makita niyo na disadvantages, at we heard a lot of companies na ignorantly, hindi sila nag-report. Ang nangyari, nakapagbayad sila ng penalty. Okay, yun po isa sa mga disadvantages. At mas malaking disadvantages po ay control ka sa government. Ibig sabihin, sa Amerika, may mga SEC registered or registered sa government, may isang tao na ayaw na ikasal ito, halimbawa LGBT, so nagsumbong siya sa government. So ang government, dahil under ka sa kanilang authority, sa kanilang power, kasi nagparehistro ka, they can close immediately your local church kasi may power sila, nagparehistro ka. Hindi mo in-apply yung
separation. So ano ang magiging mangyari ngayon kung sakaling hindi ka magparehistro? So ang magiging mangyari, as per my testimony, is ganito yun. Paano ko ma-identify yung lot ko doon sa area? For example, dito sa observation ko kay Pastor Ben, dito sa lot dito sa malaking area na ito, nakapangalan ba ito sa People for His Name Baptist Church? Hindi naman siya nirehistro doon sa SEC. So ang akin, kasi dito man ako member dati, hindi po ito nakapangalan sa People for His Name Baptist Church as per paper. Pagkos, nakapangalan po siya sa isang association, hindi church, association. Ang pangalan ay APSA. So yung APSA na yun, association siya. Ibig sabihin, hindi lang siya bound na ang member doon ay membro sa people. Pagkos, ang APSA ay open to those who wants to be a member. Like example, gusto kang bumili ng lupa doon sa kapitbahay ko. Kapitbahay kita. 100 square meter, bibili ka doon sa APSA. So ang mangyari, wala kang title. Ang title na nakalagay dito, yung APSA. Kasi siya yung lot owner dito. Siya yung legal identity. So si A People for His Name Baptist Church, nakigamit lang sa property ni APSA for the protection. Kasi one time, nag-preach sila sa Kalye, diyan sa Lipa City, Batangas, na-offend yung ang dating daan. Dahil nakalagay sa karatulata, si Kristo ang daan, hindi ang dating daan. So na-offend. Na-picturean, na-videohan. Na-videohan yun. So until sa time, nalaman ko yung issue kasi yung aking boss dati sa Makati ay lawyer. Nabasa ko sa table niya, ano po yan? Kaso ito sa Lipa City, Batangas. Anong kaso? Ito kasi naka-offend. Ako mag-lawyer. So si Venus ang nag-lawyer ni I don't know kung tama kapag kakuan ko, pero nakita ko doon sa kanyang table kasi boss ko yung attorney. So nagpatulong kumbaga kasi ginakiha ba? Sa legal. Kasuhan. Ano kayo? Taga saan kayo? Taga People for His Name Baptist Church po. Pag titingnan sa SEC, bakit non-existent ito? So hindi niya mahanap. Doon sa lahat na, punta ka sa head office ng SEC, hindi mahanap. Punta ka sa centralized database, hindi mahanap. Ibig sabihin, hindi siya makapag-legal action sa people. So ang ginawa na lang niya, individually, as a citizen of the Philippines. Dahil ikaw, pangalan mo, si Juan de la Cruz, pangalan mo, si ganito, Pedro. Individual na lang. So sila, individually, may kaso, may hearing. Pero ang People for His Name Baptist Church, protected. Kasi hindi siya non-existent siya. Tama niyo po yung advantage and disadvantages. So, kaya sa akin ngayon, wala pa, sa part ko sa Birian, wala pa yung lupa na naka-alote doon na association, wala pa ako naka-replica na association na gagawin ko as per Pastor Ben's decision. May association din ako doon. At ang member, first member, ako ang chairman, yung mga men ko, yun yung member. So yung association na yun, i-register ko sa SEC, hindi Birian ang pangalan, ibang association din. Then after that, may legal identity na kami. So yung lupa na yun, gagawa namin ng title, ilagay doon. So kung mamatay na ako, mamatay na yung mga men, yung mga bata, hindi makapagbenta sa lupa. Hindi niya maibenta kasi nakalagay ang pangalan sa title, Randimias ko, ay ibinta ni Jubo ito. Wala akong pera. Kapangalan. Nangyari po yan sa Baliwag. Kung alam niyo po yung First Baptist Church, nabenta po kasi ang lupa ang nakalagay doon ay lupa sa isang tao lang. Hindi doon sa protected sana yung local church na mayroong heritage na makapagdalo sila ng panambahan, pininta po sa GIL. May Baptist Church building pininta sa GIL. Ganun katindi. Bakit? Kasi wala silang wisdom na binigay ng Panginoon na gagaya ng ginawa nila Pastor Ben na maglagay ng legal identity as an association just to protect the property. Na one day, pagdating ng panahon na wala na tayo dito, kahit anak natin, hindi agad-agad mabenta yun. Dahil isa na association. One group, maraming member yun. Dadaan pa yun sa maraming mga proceedings. Diba? Uy, bakit mo ibenta to? Gusto ko, sabi ng isa, hindi ko i-submit na dito sa association. So protected. Hindi lang isang may-ari doon sa property niya. So sa ano ang nakalagay? Hindi ang church name mo, kundi yung association na yun. Na binuo mo para protected yung lot, protected yung building, at tuloy-tuloy kahit mawala na tayo.
mauna na tayo doon. Salamat. So, kayo niyo po, SEC registration, may disadvantage and may advantages. So, tanong po, sir. Katulad po sa amin, may loan din na kami, di ba? So, dahil alam ng mga member kasi, sa team church namin, attorney kasi, noon pa, inaano ka namin na ipa-register na sa SIC. Kasi attorney siya. Yung gusto niya ba yung legal? So, anong nangyari doon, medyo matagal na. Hindi ko alam na gano'n ang sistema. Pero ako, para sa akin lang, ang conviction ko, hindi ko talaga ipa-register. Tapos, so, dahil gusto nga ng mga member gano'n, at alam nila, na ano ni attorney. So, parang gusto ko na parang ano na ako. So, inutosan ko yung mga, asikasan mo, pa-register na. Kasi yung nabili po yun, lahat pangalan ko yun. Niloloko nga yung church. Sabi, huwag kayo loko-loko, bibinta ko yan. Parang gano'n. Pero. So hanggang ngayon hindi pa naparegister. So kaya dahil sa sitwasyon, nalaman ko yun. So ganun pala ang gagawin namin. Maggagawa kami ng isang pangalan ng asosasyon, yung lupa ka pangalan doon sa asosasyon. Pero yung church, hindi na ipaparegister. Pero yung association, hindi yung register sa SEC. As a paper lang sa lupa. For the property. Para protected yung property. Pero yung name mo, not necessarily yung name ng association, yun yung name church mo. Halimbawa, kunwari, yung lupa namin, halimbawa, West Association, kunwari lang. Probably bahala ka na. Yun yung paparegister namin sa SEC. Which is, gano'n din yung sa akin. Kung gagawa ka ng association, gagawa din ako. So magpunta kayo na tayo. Pastor, tulungan tayo. Kita tayo sa SEC. Pwede tayo, para matipolo, ako pampapaga, punta tayo sa SEC. I-register natin sabay yung association natin. Para doon ipangalan as a legal identity para sa property natin. Pero yung name ng church natin, as is lang yan. Yun yung identity para nakilala tayo sa ating local churches. Churches of Life. Yes po, ipaliwanag mo lang. Advantage and disadvantage. God will give you wisdom. Question dito, kasi alam natin, once ang church is not registered, ay hindi ka makapag-apply ng CASEM. Kasi walang majority legal identity, wala yung pala mag-recommend sa iyo. So ngayon, pastorality, pwede mong gamitin yung association nyo as recommending association doon sa CASEM. Pwede. Okay. Kasi tayo ay kinakasal natin mga member natin, mga kapan. At kung hindi registered ng church, hindi ka pwede na mag-apply ng CASEM. Pero ang tanong ngayon, kasi kaya sa akin, nung narinig yung ano natin dito hindi ko na-register Kaya ngayon, kung gusto, ay, yung ano ba yung pangalan yung association niyo, Pastor? Biberian Study Association. Something like that. Biblical. Okay, kaya yun ano, kung Biberian Biblical Study Association, religious official pwedeng mag-recommend. Ito ganun, mag-recommend yung class ng tingka. Pero ilagay mo din doon sa ano, doon sa, di ba mayroong article corporation na mayroon, ilagay lang doon. Anong tanong niyo? Kaya ngayon, yan tinatanong ko lang doon ng pangalan, yung association ninyo. At, di ba mayroong kang lisensya sa CASEM? Paano mo na kayo sasagot? Ayan nga, para... Sige. Okay, si Pastor Rabi nagtanong. Ang advantage pag ikaw ay may association is merong mga privileges na ibibigay sa iyo lalo na kung religious organization. So, solemnizing officer license, isa yan sa privilege na ibibigay, lalo na religious association. So, paano ko nakakuha? Tanong mo yun, paano ako nakakuha? Kasi merong association dun sa Pampanga. King James Bible Association. So, ang doon, presidente, ang problema doon ay gusto kong
tiwala ka doon, si Carlos Nabata. Of course, civil lang yan na association, hindi naman yan Churches of Life Faith. So, ito kasi si Evangelist nagkakuha na idea para hindi na tayo magkuha ng mga, dati kasi meron kami kakilala, taga-Anglican ba yun, basta Presbyterian. Presbyterian siya. Siya lang ang makakilala namin. Hindi ko alam, nakalimutan ko kung sinong nag-refer. Si Dayon, si Pastor, nakalimutan ko. Basta hindi Baptist. Kaya, doon siya may kumuha ng pastor kasi siya, flexible, kahit saan-saan siya pumupunta. Pastor, pwede mong ibigyan ng civil, yung marriage license, kasi lang ikaw ang may license. So instead na kukuha ko kami ng mga ganon na malayo, in-invite nila ako na baka maka-acquire ka. Si Carlos na bata, in-invite niya ako. Gusto mo makalisensya ng may association ako, pwede kitang bibigyan ng license. Punta ka lang sa Pampanga NSO or PSA, ito yung form ng association, submit mo lang. Then after following week, pinapunta niya, binisit ng taga-PSA ako doon sa church namin. Tapos after ilang days, approve agad. Correction. Ano ba? I never remember recommending you to get. I just learned na meron ka ng lisensya. Natuwa na lang ako kasi siyempre si Pastor Abe minsan ang palagi nang inaano, si Pastor Wilfred. At least natuwa na lang ako kasi ikaw na. But never ask you na magpa-join ka doon. You just told me na member ka. Ngayon, sabi ni Pastor, may tanong siya kanina, paano ko makagawa ako ng association? Tapos, pwede na akong magkaroon ng recommendation body na magbibigay ng, alam mo yung license. Pwede ba siya? Di ko. Pwede? Pwede. Ibig sabihin, di ko pa alam. Kung halimbawa mabuo yung association ko, tapos pupunta ko sa PSA, tapos si Pastor Abi ay ito yung mga group of pastors na mag-organize kami na mag-obtain ng solemnizing officer's license. Din tawagan kita. Para tiwalang na ako doon, hindi na ako mag-renew doon kay Carlos na bata. Tayo na. Ako na ako mag-go. The principle is basta by all means apply the principle of be wise as a serpent and harmless as a dove. You know na ang body of Christ at ikaw ay you are citizen of heaven. We are foreigners and strangers here. So foreigners cannot really own, di ba? Pagdating sa spiritual entity. Kaya lang, siyempre, mayroon namang way out na pang-protektahan ng church. Ang goal naman, kaya nga, ang separation of church and state, ang ating forefathers ay namamatay para ma-fight lang at maisabatas lang yan. For many, many years, lately na lang yan na isabatas. No? Na ilagay sa mga democratic countries. Lately na lang yan. We're talking about less than 200 years na lang. Okay? Pero, bakit? Anong purpose doon? Kasi to protect the church. Para kung walang mga Baptist people before na walang ganong position, hindi natin ma-enjoy itong meron tayo ngayon. So, that was the idea. That was the wisdom of God as well. So, in any way na hindi tayo mag-violate sa government at the same time praise natin ang Panginoon, hanapin natin yung paraan na yun. Na ang church kasi kay Kristo yun siya yung head hindi si president, hindi si king hindi anyone. So, wag nating i-mingle or i-union ang church natin sa kaya tama yung pinag-usapan nila. Those are finding ways na para ang church natin, ma-maintain natin yung purity, hindi ma-compromise, ma-maintain natin yung independence, ang kanyang liberty, na hindi ma-entangle sa civil government. That's why may way out. Yun na yung mga associations, yun na yung mga other na mga pwede mong i-front. Like, balik tayo sa APSA. By the way, mamaya we will have a meeting sa APSA. Can they observe, Pastor? Ang iba? Approve. Yan. So you could observe us as we have our meetings sa APSA mamaya. Kasi, of course, may mga lupain dito, may mga ganyan. Kaayusin namin, may mga bumibili, may ganon. Pero, although, hindi mo makikita sa registration ng a people for His name, but a people for His name is the manager and the keeper behind dito po sa ano na ito. So,
Para bang, do you remember sa mga komunista, para maka-work sila sa atin, para maka-work sila, yung mga armed forces dun sa taas nila, yung mga ano nila, para maka-work sila, meron silang tinatawag na legal front. Di ba? Para to deal with the tawag nito, yung mga para sa mga batas, para sa registrations and all of that, mga kaso-kaso, para hindi sila protektahan sila. Ang church natin, pwede naman magkaroon tayo ng front in a way na hindi deceitful, hindi but in a way na we could still conduct and have faithful testimony in this life na without even violation of the laws of the land as well. Kung yung provision na yun yung mga registrations na yun. So, technically po mga kapatid I have written a little bit on this, kaya lang hindi ko na tawag nito na-improve. It's been a while na hindi ito na itanong. But ito yung mga partial list that I had with regards to the potential dangers, okay, of associating our church with the government. First off, of course, yung interference ng government. Yun talaga. Because when you register, ibig sabihin, you give government authority na makialam sa inyo. That's the truth. Kasi it requires reports, financial disclosures, na mention mo kanina. And another thing, nagbigay ka ng possible limitation ng church independence. Kasi, pag may mag-registered kayo, pag may mag-report na si Pastor Abe or si Pastor Rodrigo Cagimbal ang tapang-tapang nag-preach against kabaklaan, and ang pastor na ito ay registered dahil registered ang church nila. So siya yung pastor, i-report ka, then kasuhan ka ng tawag nitong, ano bang pwedeng kaso sa mga ganyan, yung, hindi offending, iba yung discrimination, Offending religious feeling. pwede din, at discrimination, kasuhan ka, nandun siya nakaupo, i-report ka, nandun naka-register, oo nga, dapat hindi siya, under siya dati, may laws ang batas, ganito, ganyan, di ba? So, malimitahan ang iyong independence. At also, increase of maybe administrative burden. Bakit? Magbabayad ka pa sa financial record keeping, filing, incorporation, or whatever pa i-keep mo ng mga dues. Supposedly, support na natin sa mission, bigay natin sa mga other na para hindi naman tayo inutusan, nagagastos tayo para doon, nagagastos tayo para sa kaluluwa, para sa mga bagay ngayon. So, additional thing, ito pa, yung sinasabi natin risk ng legal pressure. Pwede yun. Kasi you will be facing a lot of risk of legal pressure. Lalo na pag ang government natin ngayon ay mag-pass on, alam nyo naman ang mga lawmakers natin at ang ating mga laws, paano na pahigpit ng pahigpit, patanggal ng patanggal, wala namang paganda ng paganda na batas Pahigpit ng pahigpit naman yun sa natin. So yun po mga kapatid, ingat lang tayo doon. And mga legal pressures na yan, and even doctrinal compromise. Pag doctrinally compromise ka na lang dahil may legal pressure, bawal kang mag-preach ng ganito, bawal kang mag-ganito, ganyan. So, walang mahirap tayo doon. And even exposure of church information. Yun ang pinaka-dangerous. Pagdating sa persecution, exposure of church information. Bakit? When you register ang iyong mga officers, addresses, members, financial information, organizational documents, lahat ng sinong part doon, isasubmit mo yun. You're exposing something na dapat darating ang panahon, magiging underground churches na nga tayo. Kasi ang ating government would later on na talagang pahigpit ng pahigpit. Pero mag-underground church na lang tayo. Later on, kaysa mag-submit tayo sa kanila na ito yung kanilang requirement. Sila pastor, just case at hand, no? Never by any means si Pastor Harry i-register niya ang doon. Bawal na nga sa China i-register Dati, pwede. Pwede ka mag-operate, i-register, basta monitored ka ng communist government.
Pero ngayon, mas mahigpit na. Natutunan ko lang nung when I was there na hindi na pwede ang ibang mga Christian churches. Dati kasi, pag 50 people, pag lalampas ka ng 50 people member, required ka to register. Kaya pag ayaw mo, hati-hatiin mo lang yun na hindi ka makaabot ng ano po. Monitor ka pa pag may foreigner, pag may Amerikano. Dapat hindi mo i-infect sila. So, ganun ka problema. So, ang gagawin nila, may church doon, pero underground church. And after all, kahit hindi ma-recognize ng government, recognize naman ng head of the body. Doon sa taas. So, protection. Wala pa tayo doon. Pero yun ang direction natin. I don't think for the better tayo papunta. For the worse. Kaya let's use the wisdom na compromise. Kaya natututo, okay lang yan, pastor. May transition yan. Kaya ganun ang nangyayari sa atin. At naintindihan po natin. I know, ano po yun, dahil sa situation na yun. At the Lord will find a way out doon sa area na yun. Pwede ka bang magkasal? Pwede.